Sino nga ba si Enrique de Malacca? Tara, pag-usapan natin yan. Si Enrique de Malacca ay pinaniniwalaang nagmula sa Malacca, na bahagi ngayon ng Malaysia. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, ang Malacca ay isa sa pinakamahalagang sentro ng kalakalan sa Southeast Asia. Dito nagtatagpo ang mga mangangalakal mula sa Arabia, India, China at mga isla sa Malay. Noong 1511, sinalakay ng mga Portuguese ang Malacca upang kontrolin ang spice trade. Ang pagsalakay na ito ay pinangungunahan ng Portuguese commander na si Alfonso de Albuquerque. Sa panahong ito, ang kilala nating si Ferdinand Magellan ay isa pa lamang sundalo ng Portugal. So, ibig sabihin, 10 taon bago siya makarating ng tinatawag natin Pilipinas ngayon, ay nakarating na siya ng Southeast Asia. Sa kaguluhan ng pananakop, nahuli ang isang batang nagngangalang Enrique. Siya ay kinuha ng mga grupo ni Magellan at dinala pabalik sa Europa bilang alipin. Mula Malacca, dinala siya sa India, nakalaunan sa Portugal at doon natutunan ni Enrique ang mga salitang Portugis at Espanyol. At ito ay naging malaking bahagi sa paglalakbay ni Magellan sa pagdating ng 1521. May isang bagay na gustong patunayan si Magellan. Naniniwala siya na maaaring marating ang Spice Island o ang tinatawag na Moluccas sa Southeast Asia sa pamamagitan ng paglalayag pakanluran mula sa Europa. Una niyang inalok ng konseptong ito ang hari ng Portugal ni si Manuel I. Kaso, tinanggihan siya nito. Dahil dito, lumipat si Magellan sa Espanya at iniharap ang kanyang plano sa hari ng Espanya na si Charles V. Tinanggap ni Charles V ang kanyang proposal at doon na nagsimula ang kanyang ekspedisyon. Noong 1519, nagsimula ang makasaysayang ekspedisyon ni Magellan mula sa Espanya gamit ang 5 barko. Ito ang Barkong Trinidad, Barkong San Antonio, Barkong Concepcion, Victoria at Santiago. Kasama sa ekspedisyon si Enrique bilang interpreter. Naglayag ang mga barko mula sa Atlantic Ocean, bumaba sa Amerika, at natuklasan ang makitid daan na ngayon ay tinatawag na Strait of Magellan. Pagkatapos ito, tumawid sila sa napakalawak na Pacific Ocean. Noong 1521, narating nila Magellan ang isla ng Humunhon dito sa arkipelagong ito. Dito, naging napakahalaga ang papel ni Enrique de Malacca. Ayon sa mga sulat ng Italian scholar na si Antonio Pigafetta, nakasama nila Magellan sa kanilang paglalakbay, nang magsalita si Enrique sa mga lokal na tao, naiintindihan siya ng mga ito. Ibig sabihin, ang kanyang wikang ginagamit ay may pagkakatulad sa mga wikang ginagamit ng mga lokal at dahil dito, naging tulay ng komunikasyon sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga lokal na dato si Enrique de Malacca. At nung dumating si Magellan sa Cebu, naging tulay si Enrique de Malacca upang makipag-ugnayan ito at makipag-usap kay Ra Humabon. Noong March 31, 1521, ginanap ang kauna-unahang misa sa isla ng Limasawa. Dito, mahigit 800 katao ang sinasabing umaten at nabinyagan. Kasama na dito si Reyna Juana. Malaki ang papel ni Enrique dito dahil siya ang naging tagapagsalin ng mga salita sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga lokal. Nung kumalat na ang balita na dumating ang mga Espanyol sa Cebu, medyo hindi nagustuhan ni Lapu-Lapu ang balitang ito. At meron na rin siyang conflict kay Ra Humabon. Ngayon, noong April 27, 1521, pinangunahan ni Magellan ang isang maliit na grupo ng mga sundalo upang labanan si Lapu-Lapu. Ang tapang, di ba? Ngunit mali ang kanilang pagtataya. Sa Battle of Mactan, i-discuss ko sa inyo ng mas mahaba sa susunod na video, natalo ang mga Espanyol at napatay si Magellan. Mayabang kasi. Matapos mamatay ni Magellan, humingi ng kalayaan si Enrique dahil yun naman yung usapan sa pagitan ni Enrique at na Magellan na bibigyan siya ng kalayaan. Ngunit tumanggi ang mga bagong pinuno ng ekspedisyon. Ayon sa tala ni Pigafetta, nagbago ang kilos ni Enrique pagkatapos nito. Ilang araw matapos ang labanan sa Mactan,
Inimbitahan ni Ra Humabon ang mga Espanyol sa isang malaking handaan sa Cebu. Ngunit ito pala ay isang bitag. Sa pangyayaring kilala bilang Cebu Massacre, pinatay ng mga mandirigma ni Humabon ang lahat ng Espanyol na umattend dito. At pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Enrique de Malacca bigla nang nawala sa kasaysayan. Hindi na muling nabanggit si Enrique de Malacca after mangyari ang Cebu Massacre. Hindi na alam kung siya ba ay nakatakas or nakauwi na sa kanilang tahanan sa Malacca at walang nakakaalam kung saan siya napunta. May mga scholar ang nagsasabing si Enrique de Malacca ang posibleng kauna-unahang tao ang nakalibot sa mundo at hindi ang mga taga-Europa. Ngunit nakakalungkot lang isipin na marami sa atin ang hindi siya kilala, ni hindi man lang siya masyadong napag-uusapan at hindi man lang siya masyadong napag-aaralan sa mga paaralan. Sana dumating ang panahon na makilala siya ng marami mag-aaral dahil malaki ang kanyang naging papel sa kasaysayan. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nakinig. You can share, like, and follow for more videos. Hanggang sa susunod na kwento ng kasaysayan, paalam!